Good morning, sir. We are the group 15, and today we are going to discuss about the poverty and income inequality. So, unsa day ang poverty o income inequality? So, before that, I will share you our objectives. In this topic, you will learn about drawing the poverty line, the poverty trap, the 15 need, income inequality, measurement and causes, and the government policies to reduce income inequality. So, drawing poverty line. So, what is poverty? Poverty is the situation of being below a certain level of income one needs for a basic standard of living. So, kung mingon tag poverty is mao ni siya ang isa ka situation in which ang isa ka tao o ang isa ka pamilya o ang isa ka komunidad is dili sapat ang ilang kita or ilang opportunity na matugunan ang ilang panginahanglan. So, it means ang poverty is mao na siya ang kalisod sa ato ang ekonomiya karon na atong i-face, especially diri asa diri asa Pilipinas, it because grabe ang poverty dinhi because dili sapat ang ilang mga needs para matugunan ang ilang panginahanglan sa ilang pamilya o mismo sa ilang kaugalingon o sa isa ka community. So, mao na atay poverty diri ana nahitabo. And then ang poverty pod is mao na siya ang pangunahing kuan bitaw needs na ang isa ka tao is o ang mga bata dili maka-eskwela because wala sapat na edukasyon. Ang mga tao is wala pa sapat na balay, wala sapat na pagkaon. That cause poverty jud, no? O kana bitaw gutom ang mga bata because dili gid enough ang ilahang pagkaon sa kada adlaw sa isa ka pamilya nila because lisod kaayo ang ilang pangidabuhi. So, that's poverty. So, daghang jud klase nga nung naay poverty, no? Next is poverty line. So, the specific amount of income one requires for a basic standard of living. Kaning sa poverty line is mao ni siya ang kanang antas ng kita para diha bitaw ma-measure kung ang isa ka pamilya ba o ang isa ka tao ba ay na bilong siya sa kanang poverty. So, mao na siya sa poverty line. Kung ang iya bang kita ay kanang mubo ba o kanang dili pud sapat, so mao na siya sa poverty line. So, next is ang income inequality. So, when one group receive a disproportionate share of total income or wealth than other. So, dini is kabalo naman na ang income inequality is mao na siya ang dili pantay nakita ng mga tao na ilang nadawat sa tuang ekonomiya of mismo sa ilang pag-work nila. Kanang dili pantay na kita, and then mas daghan pang ilang oras na gigahin kaysa ilang na dawat po na sweldo. So, mao na siya ang income inequality dini sa ato ang lipunan o sa ato ang country. So, dini apod is mao pod ang isa sa mga dahilan nganong naatay poverty because income inequality sa mga tao dili gid sapat ang ilang kita o ang ilang sweldo para ilang matagaan ang needs sa ilang mga pamilya o sa ilang kaugalingon. So, next, poverty rates for females, Hispanics, and African Americans are much higher than for whites. While Hispanic and African Americans have a higher percentage of individuals living in poverty than others, most people in the United States living below the poverty line are white
So mo ni siya ang akong example din siya sa kanang mo ni siya ang kanina example na graph is mo ni siya ang poverty rate na naitabo dito sa US in 1960. So sa nakita ninyo din na picture na nakabutan din na percentage of people below poverty line. So mo ni siya ang mga percent like kaning 0 to taman 20. And then is kanin sa above if mo ni ang year from 1960 until 2015. So nakita ninyo is pag start sa year sa 1960 18%. So mas nitaas siya antod na anak-anam siya ang yung graph niya kung nakita ninyo ni ubos antod na nitaas na po pagka 2015. So grabe po dito dahil ang bitaw ang case na naitabo dito sa US. So next is ang siya na table is mo ni siya yung makita dito sa example ya po ni sa US which is group and then poverty rate. So sa females is 15.8% ang ilang poverty dito cases na natabo sa US, while ang sa males is 13.1%, white 9.6%, black 27.1%, Hispanic is 23.5%. So sa dinian naman sa age kung makita ninyo is under age 18 is 19.9%, age 18 to 24 is 20.6%, of age 25 to 34 is 15.9%, age 35 to 44 is 12.2%, and then sa age 45 to 54 is 10.9%. Pagkakuan age 55 to 59 is 10.7%, and then sa age 60 to 54 is 10.8%, age 65 and older is 9.5%. So mo to siya dito ang mga poverty rates na naitabo in year of 2013 dito sa US. So sa makita gid niyo na mas taas ang females kaysa males, di ba? And then sa sa mga black na mga black na mga people. So next is ang poverty trap. Is anti-poverty program set up so that government benefits decline substantially as people earn more income. As a result, working provides little financial gain. So dini sa poverty trap is mo siya ang isa ka situation which is ang isa ka tao o ang isa ka community if dili siya basta makahawa na poverty it because kumagan ipit sila na kuan bitaw na sitwasyon kay siyempre sa ilang sitwasyon na ang ilang kita o ang ilang fildo is dili gyapon enough para ma-provide nila ang ilang pagnanglan sa ilang pamilya o mismo sa ilang community or sa iyang kaugalingon mismo. Sumaon na siya na natrap kibali siya ana na situation it because dili siya basta makahawa na di ana situation because ipit kayo sila ba wag ingana bitaw kay ang ilang simple ang ilang mga fildo is mao lang gyapon na hantod-hantod while ga-work ka mao lang gyapon na ang imong fildo dili enough. Sumaw na medyo magkuhan mo na siya mag-cause na siya pudog ka ng income inequality. So next is ang labor leisure budget constraint faced by his family in a situation without government assistance. On the horizontal axis is hours of leisure for time spent with family responsibilities increasing in quantity from right to left at a point or A on the budget constraint line. So kani siya is ang example ani niya is mao ni siya na if nakita niyo sa ang poverty trap in action. So mao ni siya ang trap na nahitabo dini so kung sa makita niyo sa income from 0 to $5 until $25. So mo ni siya ang income ng mga tao.
Din sa ubos if labor hours is mo ni siya ang time kung kanus sila nahuman or muna ang ilang time sa ilang pag work dito sa mga tao or leisure hours. So nakita ninyo na in 500 hours nila na pag work or ilang pag kwanito is na-fila income na madawat na $16, while in time na mag-work sila po in another na mga hours is kung sa nakita ninyo is mas ni kuan siya, mas ni mubo siya. So kana na sitwasyon is bagan gabi ang poverty bitaw nito kay bisan pa na taas ang imong time sa pag-work is mubo po ng income na madawat dito so that cause no na income inequality is dili siya pantay-pantay bitaw kay gabi ang ilang pag-work pero ang ilang income is gamay lang ang ilang na dawat. So sa nakita ninyo ni sa picture is na siya mga amount work hours and then total earnings. So pag ang imong oras is 500 is ang imo lang ma-earning or imong makita is $4,000 hantod na in the time of 2,500 hours is $20,000 ang imong ma-earnings o imong ma-dawat. Next is dini sa government support is nakita ninyo og sa total income is almost bitaw nakita ninyo na mas kumbaga gamay lang ang government support kaysa total income. So kana na sitwasyon is nagkuan na siya og poverty sa isa ka kuan sa isa ka community or sa mismo sa ilang country. So mao to siya no ang kumbaga ang mga situation na nahitabo sa kana siya na example dito sa US. So dili po tayo makaingon na mismo atong country is poverty kay even do sa lain country is dagan is poverty tanan country is nahitabo na poverty. So more to off topic. So good morning everyone. My assigned topic is about the safety net, a group of government program that provide assistance to the poor at the near poor. So ang kaning safety net is about ni siya sa kanang itong mga group of people. For example is kanang sa poor place, di ba kanang gikan na sila sa gobyerno nga kanang ang gobyerno mismo ang nagkuan sa ilaha para kanang na sila kanang mga kanabit ang mga tao na naglisod na. So next is anang poor, near poor. Ang kaning near poor is about ni siya sa kanang bitong mga tao nga kanang naglisod na, which is kanang for example is kanang mga kanang tricycle driver, di ba ang kanang ilahang sweldo is igo ra pud sa ilahang pamilya. So ang kaning ila, di ba ang kanang tricycle driver is kanang ilahang sweldo ay ilang makuha nga kuan sa pagpamasahero nila is kanang dili good enough. So igo ra pod sa kanang bitaw itubil. So maunang kanang mas malisod hinuon sila kay which is kanang dako ang ilahang gasto. So next is kuan. So ang next is temporary assistance for needy families. So ang kaning temporary assistance for needy families is about ni siya sa kanang bitaw gikan gihatag gyapon sa gobyerno nga assistant is kanang makatabang bitaw sa ilaha sa kanang pamilya nga kanang naglisod na gyud pwede nila maka-help sa ilang gastuson. O next is kaning aid to families with dependent children or AFDC, which provided cash payment to mothers with children who were below the poverty line. This program was often just called welfare. So ang kaning AFDC is kuan siya kanang mga ay kanang single parent na nanay anak nga gihatagan po ni sa gobyerno o pansin para maka-help
matabangan kay kung wala sila wala trabaho bitaw niya na sila anak o sa ilang kanang gasuhon. So ang next is the Earned Income Tax Credits, EITC, method of assisting the working poor through the tax system. So ang kaning EITC is about ni siya sa kanang mga naglisod gihapon, assistant gihapon ni siya nga gikan sa gobyerno nga kuan maka-help gihapon ug makatabang kay kuan mo siya gihatag mo ni siya sa gobyerno para sa mga naglisod bitaw nga pamilya. So next is ang kaning graph. So ang kaning graph is makita na to di ba nga mas taas ang EITC, CTC o TENF kaysa sa kanang kuan kay ang kaning EITC is about ni siya kanang di ba kanang kita nga magtrabaho is need ay kita nga mga tao di ba isa gam atong maupay pag anak na to kabayad ng dito og buwis. So mao ni siya ang kani siya nga pamaagi is kaning sa graph is mao ni siyang EITC kay mas dako magutag hatag kay di ba dira sa kanang EITC nato makuan nga kita mismo ang naghatag og kanang buwis sa kanang gobyerno. So next is kuan. So ang next is kuan Supplement Nutrition Assistance Program or SNAP is kani siya is kanang nag-start ni siya nga program atong 1964 with kanang sa mga tao gihapon nga naglisod. So by this kani nga program is gitagaan ang mga tao atong mga mahihirap which is through kanang cards bitaw para kanang maka-help sa ilaha, makatabang sa ilahang pamilya. So ang kaning next is Medicaid is kanang program gihapon siya nga assisted which is kanang nag-start in 1964. Kanang atong anang 1964 is nag-provide gihapon ni siya katong mga tao bitaw nga kanang naglisod na gid kaayo katong mga pamilya nga kanang kuan pamilya nga kanang bitaw anang panangdaghan kaayog anak tapos kanang may mga accessibility which is kanang kuan ni siya pwede ni siya kanang makuan nga assurance kay kuan ni siya kanang maka-help ni siya if kanang imong anak if adto pag naisakit o kanang sa magpa-akon siya sa doktor o pwede siya makatabang nga kwarta. So next is income inequality measurement and process. So quantiles dividing a group into a method economists often used to look at distribution of income. So ang kaning quantiles is divide diri na to kabalaan kung pila ang support, pila ang measure sa atong makuan kung pila 20% ba or 50%. So ang next is Lawrence curve. Kani siyang Lawrence curve is kanang diri na to makita kung unsa ang iyang graph which is horizontal ba or kuan horizontal axis or cumulative percentage of income received na horizontal axis or the vertical axis ba iyang pag-graph. So ang next is kaning the Lawrence curve is kung unsa ang iyang graph. So diri is makita nato ang iyang graph is gikan sa 0 diba kung diba ni taas ang iyang population o mas dikit kaayo ang ilahang ay ang population sa kanang pila ka percent ang makuan sa Lawrence curve. Diri is kanang perfectly equality po ang iyang graph o sa in 2011 is makita po natin diri o kay 2011 o 1980 is makita natin nang doon na bitaw kaya percent o kanang doon na kayo kabuan ang percent sa kanang perfectly equality ang ilahang mga kuan na population. My topic is government policies to reduce income inequality. Income is a flow of money received, often measured on a monthly or annual basis.
which is a sum of value of all assets including money in bank account, financial investment, and pension fund, and value of home. The trade-off between incentive and income inequality. Government policies is to reduce poverty or to encourage economic equality is carried to extreme and ensure incentive for economic output. The poverty trap of example defines a situation where regarding a certain level of income can eliminate the degree of redistribution with very high tax on a rich would be likely to discourage work and entrepreneurship. Effective income tax percentage of total tax is dependent by total income. Estate tax, a tax imposed on the value of an inheritance. Retribution means taking income from those the higher income and providing income to those with lower income. Progressive tax system. A tax system is in which the rich pay a higher percentage of their income is taxed rather than a higher absolute amount. Thank you, Mark.